Ang unang footage natin ay mula sa Panji Petualang na isang popular channel sa Indonesia. Ito ay dedicated sa panghuhuli ng mga ahas o reptiles. Yes mga kamulti, wala itong kinalaman sa mga multo maliban sa isang video na nakunan nila habang naghahanap ng mahuhuli nito na magbibigay sa kanila ng malaking palaisipan. Let's watch. Ya, barusan seneng banget. Itu asli banget. Dalam artian, kita lihat burung hantu hidup bebas di sekitar sini. Kampung Panji masih lestari kan? Kampung kalian masih ada burung hantu terbang kayak gitu? Enggak kan? Karena ada Panji yang jaga di sini teman-teman. Jadi Panji edukasiin masyarakat di sini untuk enggak membunuh satwa liar. Jadi mereka lestari di sini. Seneng kan lihatnya? Mereka masih bisa hidup bebas. Dan kita bisa kapan aja ngelihat mereka di sekitar sini. Yuk nyari lagi. Aduh. Gue merinding ya? Hah? Sama, kalau jembatan udah Ih, apaan? Apa itu? Alah, anjir. Apaan itu, Pak? Lu lihat ya tadi, Pak? Lihatlah. Merinding, Pak. Mbak, review dulu, Mbak. Review, Mbak. Gambarnya, Mbak. Gue penasaran, Mbak. Siap, Ada yang punya siap. HP nggak? Cover dulu pakai HP. Ntar matiin dulu ya. Tar dulu. Ya. Matiin dulu lampu biar kelihatan. Tar dulu. Gimana tadi itu? Tuh. Anjir, apaan tuh? Iya bener, udah nongol dari pas kita udah turun tadi. Ya, pas dari tangga. Coba lagi ulang. Habang naghahanap sila ng reptiles sa isang creepy humanoid creature ang nakunan ng kamera na mabilis na tumatakbo sa madilim na parte ng lugar. Ngunit hindi nila ito napansin. Gayunpaman, di kalaunan ay may napansin ang isa sa kanila kaya agad silang tumakbo sa pinanggagalingan nito. Sa kasamang palad ay wala silang nakita sa lugar. Ngunit nang tignan nila ang kamera ay isang mysterious white figure ang nakatakas sa kanila. Kaya naglibot pa sila upang malaman kung ano ito. Nang biglang ito ang mangyari. Baba, nyalain. Iya. Habang sinusuyod nila ang kapaligiran sa paghahanap ng nilalang, ay muli na naman nila itong naispatan. Gayunpaman, misteryoso na naman itong nawala. So ano sa tingin mo ang creepy humanoid creature na nakita nila? May ideya ka ba? Isang German couple lang nagising sa kalagitnaan ng gabi matapos makarinig ng strange noise na nagmumula sa kisame. Kaya kinuha nila ang kamera upang mag-record. At ang nakunan ng kamera ay magpapakilabot sa kanila. Ngayon ang mag-asawang ito ay isang German na bumili ng bahay sa US. Ayon sa narrator ay hindi matukoy ang exact address ng bahay pero isa lang ang malinaw. Haunted ang bahay na ito. Ayon sa mag-asawa, palagian silang nakakaranas ng mga strange activity at iba pa na hindi nila may paliwanag. Ang karamihan sa mga ito ay direktang nagmumula sa itaas ng kisame.
Kaya naman nang muli itong magparamdam ay agad itong pinuntahan ng lalaki upang ipakita sa iba ang mga nararanasan nila. Ito ang footage. Schon wieder. Ich höre Ich guck mal hoch. Schnuffi. Schnuffi? Was ist los? Schnuffi? Schnuffi? Schnuffi, was ist los? Was machst denn du? Na komm schon. Mukhang takot na takot ang aso nilang si Snoopy sa mga nangyayari. Nagtatago ito sa ilalim at di kalaunan ay lumabas rin. Gayunpaman, muli itong bumalik sa ilalim upang magtago sa nilalang na nakikita nito. Komisch. Komisch. Echt komisch. Nee, nix. Überhaupt nix. Aua.
Ayon sa mag-asawa, takot na takot sila at walang lakas ng loob upang balikan at kunin ang kamera. Lumipas pa ang mga araw bago tuluyang nakakuha ng lakas ng loob ang lalaki upang kunin ang kamera ng mabilisan. Lobad na nang makuha nila ang kamera, pero nang ma-full charge na nila ito ay muli nilang tinignan ang kamera kung ano ang nakunan. Sa gabing iyon, tumayo ang balahibo nila sa pinaniniwalaan nilang poltergeist na na-record ng kamera. Mula sa vase na nakatayo na biglang tumilapon at iba pang mga object. Ngayon ay labis na silang naniniwala na absolutely haunted ang tahanan nila, lalo na't kakaiba ang kinikilos ng aso nila at tila ba takot na takot sa nilalang na hindi natin nakikita. So ano sa tingin mo ang mga nangyayari? Multo kaya ito o ibang entity? Feel free sa comment section. Ang YouTuber na Fatos E. Mysterious ay nagpunta sa isang lugar kung saan di umano ay may nagpapakitang werewolf. Opa. Se liga, viu, mano? Ovo, né? De cobra. É de cobra. De lagartixa ele é elástico, tá ligado? A caixa dela é elástica. Isso é de cobra. Mano, tá filmando, né, gente? Tô. O cabelo estava saindo nessa aqui mesmo, pô. Ei, meu irmão, aqui vaga foi assim. Não saci desenhado aqui, pô. Não sei. Olha aqui. Um saci, uma mula. Tá vendo? Tem um cachimbo aqui, ó. Aham, também. Agora não sei pra quê, pô. Eu tava escutando esse barulho aqui fora, pô. Eu juro que eu tava escutando zoado aqui, pô. Eu também. Tava escutando zoado aqui agorinha, mano. Alguma coisa, como se tivesse alguma coisa nesse mato aí, tá ligado? Seu Zezito falou, pô. Ele foi bem claro, pô. E sai de baixo aí, pô. Porque se essa telha bater na tua cabeça aí, tá ligado? A gente tá ferrado, pô. Vou fazer uma consulta logo. Foi o que, mano? Foi o que, mano? Uma cabeça preta aí. Uma cabeça preta, cara. Aonde, cara? Aí, ó. Aonde? A gente tá ferrado, pô. Vou fazer uma consulta logo. Habang nasa loob sila ay isang werewolf ang nagpakita sa bintana. Well, alanganin ako sa video ito, pero ikaw, real or fake? Ano sa tingin mo ang video ito? Ang video ito ay kinunan sa isang abandonadong paaralan na mahigit ilang taon nang lumilipas. Mula sa mga empty hallway, vacant classroom ay talagang nakakatakot ang loob at paligid ng paaralan. Ayon sa nag-e-explore sa lugar ay wala naman siyang napansing kakaiba sa unang pagpunta nito. Ngunit sa muling pagbalik nito ay kakaiba na ang simoy ng paligid na talagang nagpapatayo ng balahibo ni Chris Hills or Bex. Actually, na-future na natin ang isang video nito sa channel natin. Pag-check nyo na lang dahil nakakakilabot ito. Gaya ng video nito ay napaka-intense din ng isang ito. Isang gabi pumunta ang explorer ng mag-isa sa eskwelahan at ang mararanasan niya ay talagang kapanapanabik. This is weird, man. Ang mga kalat pa lang sa paligid ng classroom ay talagang nakakatakot na. Samahan mo pa ng madilim na paligid. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Chris sa paglilipot at ramdam niya ang malamig na presensyang nananahanan sa paaralan. Sa pagpapatuloy ni Chris sa pagsuyod ng mga classroom ay ito ang nakunan niya. Alright. This is the main lobby.
this. Safe is still here. I wonder what's in it. Hello? Where did he go? He was standing right here. And it's getting really cold. What the is going on? Biglang malakas na sigaw ang narinig ni Chris kaya agad siyang humarap sa likod. Nang makita niya ang isang figura na gumalaw sa isang classroom, papasok sa loob. Pinuntahan ito agad ni Chris ngunit wala siyang nakitang tao o sino man sa loob. Tila ba naglaho ang nilalang na nakita nito sa hangin. Isa pa ay ang biglang paglamig ng paligid ni Chris na naranasan niya sa pag-i-explore sa isa pang abandonadong warehouse na isa nga talagang haunted. Kaya naman dito napagtanto ni Chris na may kakaiba talagang nagmamasid sa kanya. Nag-explore pa si Chris sa iba't ibang parte ng building nang biglang ito ang mangyari. Somebody's in there. Scared the... Oh, man. Oh, man. Get my gun out. Hello? Oh, it's a toy. Oh my god, that scared the out of me. Holy, scared the hell out of me. Excuse
That's... Why would somebody leave that in here? Make sure nobody's actually in here. Get that thing, man. That is creepy. Kung nakakatakot man ang itsura ng manika ay mas kikilabutan ka sa ginawa nito dahil misteryoso itong tumumba ng kusa nang makapasok si Chris sa facility. Ayon sa mga viewers, gumalaw ito ng kusa na tila ba sinapian ng multo o anumang klase ng entity sa lugar. Pero tumuto ka lang dahil sa nang magpa siyang umalis si Chris at hinahanap ang daan palabas ay biglang ito ang marirecord ng camera niya. Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Oh, shit. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. There is definitely something weird going on in this school. Isang mga yapakang maririnig na bumababa na nagmumula sa itaas ng hagdanan. Gayunpaman, nang umakyat si Chris upang tingnan kung sino ito ay wala namang tao rito. Dahil sa kaba at takot ay hindi na nagdalawang isip si Chris na magmadaling lumabas ng pasilidad. Sa kadahilanan na rin nagiging napaka-agresibo na ng paranormal entity. Kaya naman walang kaduda-dudang haunted ang paaralan ayon kay Chris. Gayunpaman, marami sa mga viewers na nagsasabing maaaring may taong squatter na tumitira lamang sa loob na siya namang napagkamalang multo o anuman. Pero malinaw sa footage na walang sino man ang nasa paligid ng nagaganapang paranormal activity. Kaya naman, nanatiling misteryoso ang bidyong ito ni Chris Urbex. Ang popular na YouTube channel na Ghost Hunting na Mindseed TV ay nakareceive ng isang tawag mula sa babaeng nagmamakawang humihingi ng tulong sa kanila. Ang babae ay nagsasabing nakakaranas siya ng poltergeist activity sa tahanan nito. Sa paglipas ng mga taon, sa pagsapit ng dilim ay nakakarinig siya ng mga kukong kumakalmot sa paligid buong gabi at tunog ng someone or something na naglalakad sa harap ng pintuan ng kwarto nito. Kaya naman tinawag ng babae ang entity na Scratch. Kaya naman inimbita ng babae ang Mindseed TV upang mag-imbestiga sa Pennsylvania home nito sa pagpapakasakaling makakakuha siya ng kasagutan sa mga disturbing supernatural activity na nararanasan nito. Ang pader at pintuan ng bahay ay puno ng mga kalmot kahit na walang alagang anumang hayop ang babae. She doesn't have any pets, but there's like all these scratches all over the house. There's scratches all over the floor here too. Well, this is like something scratching to get out. Oh, that's on the inside? Yeah. Oh, look at this one. Dude, she's not. Nang dumating sila sa bahay ay di kalaunan nag-umpisa silang mag-imbestiga at ramdam na ramdam nilang may kakaibang presensya na ayaw silang manatili sa loob. Alright, I'm coming up. Can you please not push me? Oh, it just says shove us on the Oculus. Yeah. Yeah, no, when we're downstairs. Can you please not shove us? So that was a threat.
That's what I think. Oh shit, kids. Are you good? No, up. You alright? Yeah, what was that? Like, I don't know. It's like I'm like dude, bracing you up. my arm just like exploded. No, my arm just felt like it got slapped. Nakita sila ng tatlong strange bricks na humaharang sa isang butas ng sementong pader. Kaya sinubukan itong tanggalin ng Mindseed TV upang malaman kung ano ang nasa loob at natuklasan nga nila ang kakaibang bagay na napakabaho. Look. Yeah, that's some type of charred remains. There's flies in here too. Yeah, that is charred looking, right? What's up with the bricks there? Nagpasya silang magsagawa ng blank spirit box session kung saan ang isa sa kanila ay tinakpan ang mata at tenga upang marinig ang tanging sagot na magmumula sa spirit box. Di kalaunan, ang dalawang lalaki ay nagtanong sa multo kung ano ang butas na natuklasan nila sa loob. Nagara namang sumagot na magpapatayo ng balahibo nila. Baby. For the spirit. But when Casey asked about the remnants behind the wall, and Tanner's response was baby for the spirit, my stomach flipped open. Nang itanong nila ang misteryosong sunog na bagay sa loob ng butas, ay narinig ni Tanner ang mga salitang baby and for the spirits. Matapos ang karasang ito ay nagpasya ang grupo na magpahinga at matulog na hindi pala magiging maayos. Hey, yo. You hear that? Yes. Yeah. When I woke up, my heart was racing, and it made me feel even more uneasy to know that the guys heard it too. It sounded almost like a wrecking ball was dropped onto the roof. Whatever it was so loud that it made me jump out of bed, and then next thing I know, I hear the guys yelling. Isang malakas na kalabog sa paligid ng bahay ang nagpagising sa mga investigator. Ayon sa dalawa, narinig nila itong nagmumula sa itaas ng kwarto nila. Kaya agad silang lumabas upang tingnan ito. I don't see in the yard. Oh, man. Hey, wait. Yeah, you heard that, right? Scratching. Yeah, it's like there's something running around up here. Dude, it was like a claw. Like just... Hold on. What's up with that? Dude, that was not like that. Dude, something opened that window 100% while we were out here. That opened. Habang nakatayo sila sa labas ay biglang misteryosong nagbukas ang bintana sa atik ng kusa. Kaya agad silang bumalik sa loob upang mag-imbestiga at natuklasan nilang ang screen ng attic window ay nasa ibaba na pala ng hagdanan. Dahil sa takot at pakiramdam na hindi lang sila ang nasa bahay ay nagpasya silang umalis. Pero kinumbinsi sila ni Casey na muling magsagawa ng isa pang short spirit box session bago tuluyang umalis sa lugar, at ang susunod na mangyayari ay talagang creepy. I did it. She said I did it clear. Goosebumps all over me. I was just laughing. Like, that just sounded like it's laughing. We'll leave right now. Give me something. Blood? Listen. Did he? You said blood or listen?
Isang nakakatakot na tila ba masayang boses na tumatawa at kinukutya pa ang Mindset TV team, kaya nagpasya na talaga silang umalis. Well, ano sa tingin mo ang nagpaparamdam sa bahay? Totoo kaya itong multo o sadyang gawa-gawa lamang din? Kayo na ang humusga.